kinastigo ng impeachment court ang pribadong abogado ng prosekusyon, si Attorney Vitaliano Aguirre. Nagtakip kasi ng tenga si Aguirre habang nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago. At nang siya'y sitahin, kinatwiran ni Aguirre na nasasaktan daw ang kanyang tenga sa pananabo ng senadora sa prosekusyon. Kaya sa huli, pinakontempt siya. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Mel, Mike, naging mainit nga ang impeachment trial ngayon, day 26, matapos makontempt ang isang abogado mula sa prosecution panel. Nang sinabi niyo sa compliance niyo, napipresenta kayo ng ebidensya at bawat testigo ay maglalabas ng mga dokumento niya. Were you in good faith? Because now you turn around and say you don't want to do that. Manalo na kami. Meron na kaming proof beyond reasonable doubt. Good grief. That is contempt of court. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan. Ay, my goodness. Is a ground for contempt of court. Simula pa lang ng pagdinig kanina, mainit na si Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Paniwala niya hindi raw tama ang basta-basta pagbawi ng prosekusyon ng 5 sa orihinal na 8 articles of impeachment laban kay Chief Justice Corona na tila may paghusga o prejudgment na daw at nadadaan na lang sa trial by publicity ang paglilitis kay Chief Justice Corona. This is a travesty. Una sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah! I request the Secretariat should record in our journal that I said, wah! Referring to the prosecution as baka naman po pwedeng matanggal yon dahil baka hindi naman po maganda sa posterity natin na nababasa po yon na natawag po kami na... No objection, Mr. President. Strike the term ga from the record. Pero habang nagsasalita si Santiago, nakuna ng mga kamera ang isang abogado sa prosecution panel na si Attorney Vitaliano Aguirre na nagtakip ng kanyang mga tenga na di naman pinalambas ni Senator Judge Jinggoy Estrada. Kanina ho, nung nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago, mulat sa poll, nung tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago, hanggang natapos si Senadora Santiago, ay nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tenga. At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Totoo po yan po ay isang kabastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Alam po, totoo po yun. Sapagkat nasasaktan na yung tenga ko. Alam niyo, Mr. President, point of order. What's the point of order? I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here, taken in a video by Senator Alan Cayetano. And to say, nasasaktan ng tenga ko should have been cause for you to walk out of this courtroom with permission of the court. But you cannot make those contemptuous gestures in front of a judge and get away with it. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted! If that is in the form of a motion, go ahead! Nangahamon ka! Aalis na po ako. Dito ako nakaupo Gaganyan ka sa akin? May I suggest that... And it's on video. Kung nakasakit mo po yung isang aktuasyon ko po, I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ng tenga ko Ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Ang kung nagdedemand ka ng respeto, dapat respetuhin mo doon itong mga abogadong ito. Habang sapagkat yung human dignity, wala pong katulad dyan. Now he's lecturing me. Trial suspended for several minutes. Pagkasuspend ng pagdinig, nilapitan pa ng senadora si Aguirre. Dinig na dinig sa gallery, sinabi ulit ng senadora kay Aguirre, hinahamon mo ba ako? Hanggang sa awatin na lang siya ng iba pang senator judges. At nilabas na lang ng session hall si Aguirre. Pagkabalik ng hearing,
The gentleman who is a member or the private member of the prosecution panel is hereby cited for contempt. And the penalty that will be meted by this court against him will be taken up in a caucus by this court next week. We will no longer tolerate a misbehavior like this. On behalf of the prosecution, we would like to express our regrets for what happened. The private prosecutor is under our control, so we feel that we have to express our regrets, Mr. President. Yes. Mike, pansamantala munang magpapahinga itong impeachment court. March 12 na yung susunod ng hearing dahil magkakaroon pa ng formal offer of evidence ang prosecution na sasagutin naman ng depensa at pagdidesisyonan ng Senado. Sa susunod na hearing, no, sa March 12 nga, yung depensa na ang maglalabas ng kanilang sariling ebidensya. Mike? Ruth, meron bang mga balibalita dyan o usap-usapan galing sa mga senator judge o sa tanggapan ni Senate President Enrile o sa mga abogado mismo ng prosecution at depensa kung ano mang posibleng maging parusa na ipataw dyan kay Atty. Aguirre dahil sa pagkakakontempt sa kanya ng Korte, Ruth? Mike, sa ngayon wala pa at pagdidesisyonan nga yan sa caucus sa isang linggo. Pero di ba in the past, may mga nako-contempt ng mga ibang testigo dati. But that is a different case. Kasi ngayon yung mga testigo na ayaw magsalita dito sa harap ng Senado. Usually, nade-detain yan dito sa Office of Senate Sergeant at Arms. Pero sa ngayon, wala pang malinaw kung ano yung magiging penalty dito kay Atty. Aguirre. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal.